Pag-usapan natin itong si Boying, meron siyang matinding meron siyang matinding pasabog, buhay pa pala 'tong Boying na ito. May isa hindi ko alam kung pusa ito si Boying o masamang damo, eh. Buhay pa, akalain mo 'yun 'no? Isang pirma na lang 'to, eh. Di ba naging ano na 'yan, malala ang malaki sa sakit niya ni nangayayat ng husto 'yan. Pero ngayon parang ano, ano ulit, eh, may sajablo ba, eh. O pag-usapan natin. Sa mga naghahanap ng matataas na opisyal sa mga pananagutin kaugnay ng flood control scandal, sinabi ng ombudsman na tahimik na gumugulong ang investigasyon sa ilan sa kanila. We have around 12 very, very ripe cases or investigations. 12 daw, na tamang kaso na malalaking isda. That are about to ripen into cases. 12 of them are already in the answering process. You know, the respondents have started filing their counter affidavits. Kasama rito si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. Nako, dinali si Villar. Bakit? Bakit kanyo? Dinali si Villar. Villar kasi para hindi lumipat sa minority. Kailangan nila ng numero. 2 Villar na senador. Tutuluyan talaga ito ni Boying. Pero pag tumahimik at hindi pumirma itong Villar na ito sa kabila sa minority, hindi yan tutuluyan. Pustahan tayo. Villar, kailangan mo maging matapang. There's a team that is investigating that already. But I don't think it's reached preliminary investigation. It's still under fact-finding. Gumugulong na rin ang investigasyon kina Senador Chis Escudero at Pinaginitan na si Chis saka si Villanueva, no? Kikita mo, yan yung mga yan yung lagi nating sinasabi. Ito si Boying, galito sa pogi. Kaya pinaginitan nga sa si Bong Revilla at saka si Chis, di ba? Alam natin, artista rin. Tapos may asawang artista, lahing artista, pamilyang politiko. So, malaking balita. Malaking diversion. Hindi ka naman magda-divert sa papitsuging balita. So, yan ang balita. Pero kailangan nila magkaroon ng big time. Tatandaan natin. Kaya I respected Chis. Tatandaan natin pinaglaban ni Chis na dumaan sa due process yung impeachment ni BP Sara. Tatandaan din natin, huwag tayong makakalimot na si Chis, siya ang nagsiwalat. Isa sa pinangalanan niya si Tambaluslos. So kaya mainit sila talaga dito. No? Nakikita naman natin yung sitwasyon na ganyan. Kaya ginugulo talaga nitong mga ito eh. Isipin mo, ibabaling mo sa mga sikat, pag-uusapan, anong nangyayari? Lahat kinakasuhan, pero si Tambaluslos wala. Si Bongbong Marcos wala. Ano to? Joke ba ito? Di ba? Doon na papunta yung investigasyon. Saan pumupunta si Boying? Akala ko ba susundan nila yung ebidensya? Palayo sila. Loko-loko rin. Chis Escudero at Senador Joel Villanueva. They're under investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful Hindi na, miski na. Excuse mo pa. Moving. about every move that we make on these matters. Nauna nang tinanggi ng 3 senador ang pag-uugnay sa kanila sa flood control scandal. Si Villanueva nga nakapagsumite na ng kanyang counter affidavit sa pag-usad ng investigasyon ng DOJ sa ilang reklamo. 3 senador agad dyan. Ano yan? Pananakot yan. Villar, Chis, Villanueva, bumaligtad na kayo. Ganyan lang yan eh. Pustahan tayo. Pag bumaligtad sa majority, isa, lalo-lalo na to si Villar, nasa majority na siya ngayon. Kaya lang, pag ito hindi tumawid sa minority, ngayon nagkakaroon ng posibilidad na rigudon sa leadership ng Senado, tinan mo, hindi tutuluyan. Pag tutuluyan yan, tinan nyo. Yan po yung ginagawa ni Boying, it is protection. This is my opinion. And I know, ang taong bayan ito rin ang this is to protect Tambaluslos and Bongbong Marcos. Para kontrolado nila Senate. So ipitin nila itong mga to na alam nilang naninindigan laban sa ghost projects. Samantala, susulat umano si Remulla kay House Speaker Bo GT para ireklamo ang proseso ng pagbibigay ng Kamara ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga iniimbestigahang kongresista. Idinahilan sa kanila ng House Secretary General's Office na kailangan pa raw na dumaan sa plenaryo ang SALN request nila. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's office is saying, I've been told,
that it has to pass through plenary for them to release. Sabihin nyo, binabagalan nyo lang. Excuses kayo. Pagdating sa Senado, ang bilis ninyong kilos. Pagdating sa walang nakakasuhan sa Congress, sa lower house. Asal-N. And I don't buy that excuse. Yeah, I don't buy that excuse also. Ginagamit nyo lang yan. Kasama ka na doon. Huwag mo kaming lokohin. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Nais rin ni Remulla na masilip ang umano'y conflict of interest ni House Secretary General Cheloy Garafil sa isyong ito. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are seemingly we're just harboring suspicions that they may be protecting people. Stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Garafil. Kaugnay naman ng pahiwatig o feelers umano ni Zaldico na pinapadala sa pamamagitan ng mga pari kung seryoso anya ay kailangang mag-restitute o magsoli siya ng perang nakuha umano sa gobyerno. It's a significant amount of money. Billions. Billions, of course. Ano? Yeah. Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Ay, wala daw siya ibibigay. Bigyan mo si Boying. Bigyan mo na ng pera. Wala ka ibibigay. Bigyan mo na ng pera yan to si Boying. Alam nyo, ito nga sinasabi ni Marcoleta, na hindi ko maintindihan bakit hindi nila maintindihan ni abogado sila. Paano ka nga magsosoli? Wala pa namang desisyon kung magkano ang isosoli. Yung restitution, isasampa pa yan sa korte. Ito na desisyonan, ito yung ninakaw niyan. Ibalik mo. Sino magsasabi, 'di ba? Alam nyo ba kung walang magsasabi ng amount? At sino, alimbawa sasabihin ni Boying, ito ibalik mo. Sino siya? 'Di ba? Hindi yung ganyan. Tatandaan po natin. Ito ay parang malawakang gawain lang ng MMDA tsaka traffic enforcer na iba. Bakit? Ganito, ito explanation dyan. Ang sinasabi nila, sino magsasabi ng ibabalik? At dyan ang pagmumulan ng korupsyon. Halimbawa, sino dito, taas ang kamay ng nahuli sa traffic. Tapos sasabihin sa'yo, ay, magse-seminar ka dyan, 5,000. Sasabihin sa'yo ng traffic enforcer, hindi ko nilalahat, pero yung iba, alam naman natin, wag nyo nang itago, nangyayari sa atin yun. Traffic enforcer, MMDA. Hindi man lahat, pero nangyayari. Realidad po yan. Okay, 5,000. Huwag na lang, boss. Ang laki masyado, tsaka wala akong oras. Nagtatrabaho ko, hindi ako makasaya. Ano bang pakiusap mo? Diba? Ganyan ang tanong. Ano ba pinapakiusap mo? Baka pwede mo akong patawarin. Anong pakiusapan natin? Sige, ito na 1,000. Huwag mo na lang ako anuhin. Ganyan ang mangyayari. Sino magdidesisyon? Kunwari, bilyon. Ay, saldi ko. Hindi ko sinasabing si Boying lang kung saan man dadaan yung proseso nila. Yung proseso ni Boying. Kung saan man yan. Or kung sino man na maniningil. Sige, 1 billion yan saldi ko. Balik mo yung 1 billion. Pwedeng sabihin, hindi, ganito na lang. Ibalik mo 300 milyon na lang. Yung 50 million, padalan mo kumaleta. Ako nang bahala dyan. Ako na. Yan yung pinapaliwanag. Pagmumulan yan ng korupsyon. Even Mike Defensor sinabi yan. Even Marcoleta. Delikado yan. Dapat, alam yan, legit yan. Ito, inutos ng korte. Ito ang ibabalik. Ito. Tapos ang usapin. Pagka ganyan yan, mauuwi tayo sa lagayan. Hindi, papayag ba kayo ng ganyan-ganyan? Hindi ko sinasabing pinagtatanggol ko si Saldico. Hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Pero yung style nyo, bulok. Ang kahandaan anya magsoli ang magbubukas ng pinto sa mga posibilidad para kay Ko. Possibility rin ba yun? Pagiging state witness. Si Saldico, pakinggan natin ano sagot niya. Pagiging state witness si Saldico. Pwede yan, basta nasa dahilan. Pwede maging state witness si Saldico. Depende sa dahilan. Anong dahilan? Ituro mo yung mga senador, si Bong Revilla, si Chis Escudero, si Villanueva. Huwag mo ituturo yung mga kontraktor dyan sa lower house. Huwag mo ituturo yung bossing natin. Bawiin mo. Tambalos-los tsaka si Bongbong. Ganun lang yan. Isus, naglolokohan pa ba? Tingnan nyo yung Bernardo na yon. Kaya naman naging state witness. Ganun lang yun. Alam na, napanood na ng taong bayan niya, pinagloloko nyo,